Diretsa ng binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Inilahad din niya kung paano niya napagtanto na may labat na ang kanilang ugnayan. May report si Ian Cruz. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Mula sa pamumuno bilang Pangulo, ilan po ang rate nyo sa performance po ni PBBM? 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Sa paggamit daw sa kanya noong 2022 presidential elections. Nagamit. Yes, clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalhon ang mga Bisaya. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. Hanggang sa kanilang personal na relasyon o kawalan ito. Sir, ang sinabi po niya, hindi raw kayo friends. How would you describe your relationship with the Vice President now? I always thought that we were. But maybe I was deceived. Pwede ba, pag nakita niyo siya, sabihan niyo siya, alam niyo, don't ever mention her name or say na I was deceived by her, ganyan. Para hindi tayo nagganito ba? Binueltahan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Inilahad din niya kung paano niya napagtantong toxic na ang kanilang ugnayan. Imagine myself cutting his head. So noon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Nangyari raw yan nang dumalo siya sa isang graduation ceremony kasama ang Pangulo at nakita ang naging interaksyon ng Pangulo sa isang estudyante. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Sagot niya, why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. Inungkat din ng Vice Presidente ang ilang napakong pangako ng Pangulo matapos silang manalo, tulad ng pagpapagamit ng presidential chopper para magbalikan siya sa Davao. Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba? Na meron akong maliliit na anak. Tapos sinabi siya, do I have to tell them? Na semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So, hindi na. Sa dami raw ng mga pag-atake sa kanya, may nasabi raw siya minsan sa kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sa isang group chat. Sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Naihimlay si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pamamagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May binitawan din siyang aligasyon laban kay House Speaker Martin Romualdez. Si Martin talaga is an embarrassment for the Philippines in the global stage. Imagine niyo, meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Kaya. Sinusubukan naming kunin ang panig ni Romualdez. Sinabi naman ng Malacanang na hindi sila maglalabas ng pahayag. Kahapon, inusisa ng House Committee on Good Government ang 16 million pesos na ginasto sa mga safe house ng OVP noong 2022 sa loob ng 11 araw gamit ang confidential funds. Sabi ni VP Sara, ibinigay nila sa COA ang mga kailangang dokumento. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hiningi lang ng Commission on Audit, ano yung documents para
sa mga expenditures. So, sinubmit namin yon. Ang hirap aniya sa komite, walang tinatanggap na paliwanag mula sa COA. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinuturing ni Pangulong Bongbong Marcos na importanteng hakbang tungo sa political reconciliation ang muling pagkikita nila ni dating Vice President Leni Robredo kahapon. Sinabi niya ito sa paglagda ng Academic Recovery and Accessible Learning o Aral Law kanina. Pinasalamatan niya si Senate President Cheese Escudero na nag-imbita kay Robredo na salubungin siya sa Sorsogon. Sabi naman ni Robredo, hindi siya nagdalawang isip na paunlakan ang imbitasyon. Naging mabilis lang din daw ang kanilang pagkikita. Senate President Cheese Escudero and who has taken a very important step towards political reconciliation yesterday. Well done. I'm so happy you did that. Sa akin kasi hindi naman issue yun. In fact, para sa akin yung nagbibigay respeto ka sa posisyon. Ang tingin ko tama lang naman, lalo pa kasi bisita natin sa Bicol Region. Yun lang nga, ang problema lang hindi ako nakastay ng matagal kasi may hinahabol ako dito. Pero otherwise, okay lang naman sa akin. Natanong si Vice President Sara Duterte tungkol sa pagkikita ng Pangulo at ni Robredo at sa pahayag ng Pangulo na ito'y daan tungo sa political reconciliation. Ako na lang man isa na iiwan dito. Sama-sama na yan sila lahat. Ako lang na naiwan dito. So kung mag-advise ako kay Leni, Ma'am Leni, manood ka ng aking sit down. Mahigit 30 estudyante sa Negros Occidental High School sa Bacolod City nakaranas ng pangangati at pamumula ng balat matapos tamaan ng viral exanthem. Sa viral exanthem, maaari ring magkabutlig at iba pang sintomas ng virus. Dapat iwasan ang contact sa may sakit para hindi mahawa. Pinag-isolate na ang ilan sa mga estudyante at nagpatupad ng distance learning para sa kanila. Mahigit 20 sasakyan nasa 10 taon nang nakatenga sa parking ng NAIA. Magpapatulong na raw ang Manila International Airport Authority sa LTO para matukoy ang may-ari ng mga ito at mabigyan sila ng abiso bago ito at i-impound ang mga sasakyan. Kampanya laban sa mga direhistrado at nanghaharas na online lenders, mas pinalakas ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Kabilang dyan yung mga sinisingil sa utang kahit hindi naman daw nangutang. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Big waves with waterfall effects. Meron yan sa isang lagoon sa Surigao del Sur. Best time na mabisita yan tuwing amihan season. G tayo yan, kasama si Oscar Oida. Just smile and wave sa paghampas ng big waves. Sure na washed out ang borda mo sa Lasuitan Lagoon. Ang content creator na si Joshua, for the go agad sa Cortes, Surigao del Sur. It was a good experience knowing na you get to experience yung mga malalakas na alon, yung pinakamagandang spot doon. From the word Lasuit na ang ibig sabihin ay splash. Ang Lasuitan Lagoon, true to its name dahil sa mga dambuhalang alon. Ang bawat paghampas nito, may bonus na waterfall effect pa. May swimming areas para ma-experience ang malamig at malinaw na tubig. Pero bago i-enjoy ang lagoon, ihanda muna ang tuhod dahil challenging ang daan patungo sa destination. Doble ingat dahil sa madulas na bato at sea urchins. At for additional safety, huwag masyadong lapitan ang limestones kung saan humahampas ang alon. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Collab song yun na Rosé ng Blackpink at Film singer Bruno Mars inspired daw sa isang drinking game.
Co-produce ni Bruno Mars ang new single ni Rosé na bahagi ng kanyang upcoming album na Rosie. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you. Heart Evangelista ay tinanghal na top celebrity sa Paris Fashion Week. Batay sa Launch Metrics data, umani ng mahigit $10 million na media impact value si Heart sa 9-day fashion event. One Direction member Liam Payne, mag-isa lang daw nang mahulog mula sa balcony ng kanyang hotel room sa Argentina. Magulong-magulo raw ang kwarto ni Liam at may bote ng alak, lighter, energy packs, medication for anxiety at suspected drugs. Nagpaabot na ng pakikiramay ang iba pang members ng One Direction na sina Harry, Zayn, Louis at Niall sa pagkamatay ng kanilang kaibigan. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. X-ray image yan ng diamond wedding ring na nalunok ng isang babaeng nagbabakasyon sa Thailand. Kwento ng film na si Dana McMichael, tinanggal niya ang kanyang singsing saka uminom ng vitamins. Nabulunan daw siya. Saka lamang niya napansing wala na ang kanyang singsing. Nailabas naman ang singsing matapos siyang painumin ng magnesium pills. Naisuot niya na rin ulit ang singsing. Hindi lang ang pangarap na makapagtapos sa pamilya ang tinupad ng isang magna cum laude. Ipinaranas din niya sa ama na makapagsuot ng toga. Pusuan na yan sa report na ito. Mga salitang higit pa sa pasasalamat. Tinupad na yung pangarap. Isang mahigpit na yakap na pumawi sa ilang taong pagod ng isang amang nagsakripisyo. Ang natupad na pangarap ang pagtatapos ni Kian bilang magna cum laude sa kursong Bachelor of Arts in English Language Studies sa Polytechnic University of the Philippines. Bago ang kanyang graduation, nakapag-usap sila ng amang si Tatay Rodolfo. At ipinasuot nito ang gagamitin niyang toga, bagay na nais ang iparana sa amang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ilipat mo na para graduate na. Ang nakaaantig na tagpo ng mag-ama, nagbigay inspirasyon sa netizens. Si Kian ang unang nakapagtapos sa kanilang pamilya, isang malaking tagumpay para sa proud na proud nilang tatay. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.